Hey guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ang bongga-bongga naman dahil talagang pinost si Paolo Avellino ang endorsement siya actually nila ng halo-halo. But anyways, ayan, binalikan. Medyo na-confused lang ako 4 years ago, di ba sinasabi dyan, 4 na taon na pala. Pero nagtataka lang ako, so binalikan ko yung mga kaganapan. Ang alala ko unang press ko ng Linlang ay October 2, 2023. So, 3 years ago. Pero yun na nga, pandemic pala at that time, 2022. So, doon pa lang nag-start na lahat ng planning. But anyways, eto, picture na nila ito sa second press con, Thanksgiving press con. Pero iba kasi, eto, Thanksgiving press con na yan. And then, di ba nagkaroon pa kasi sila ng, ang dami kasing press con ito. Nagkaroon muna ng press con sa Cinema 76 na kung saan, makikita nyo mamaya, balikan lang natin, na audio na lang yon para at least safe tayo. And then, yun nga, yung mga tanong ko kay Kim, kay Paolo, of course, kay Direk. And then, nagkaroon din ng Thanksgiving after that sa isang restaurant malapit din sa ABS-CBN. So, ano na yun? Yun na yung parang, ito na nga yun, ito. Pero bukod doon, nagkaroon pa rin ng na Actually, may second question ako. roundtable First discussion. question Panoorin nyo na lang for, to. for Kim. Kasi ang dami mong first time dito, di ba, na ginawa. So, especially yung marami kaming na-shock na eksena mo. Pero kumusta ang love scene with Paolo and the landian scene with JM? Happy naman. Charot lang. Hindi. Charot lang. Gusto niya yun. Hindi. Hindi. Yung eksena namin ni Paolo, sinut namin si Direk, nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot, dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sabi ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, ang bahala sa'yo. So, ang dami niya niyang paliwanag sa akin, ganyan. Parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yun ni Paolo. Okay. Tapos, syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, paano ko kaya siya kwentuhan? Tapos hindi naman siya natatawa sa akin. Paano to? Hirap! Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. Tapos, hanggang sa nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa and na-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk FMR, Direk Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM, medyo madali na yun ba? Hindi rin po. Yung kay JM naman, abangan nyo na lang Base din. sa napanood pa lang namin na yung mga Yes, kissing oo. scene pa lang yan. Kami, nagka-work naman kami ni JM sa movie na U-Turn. So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. Salamat. Galing mo rin. Galing rin ni you. Kimi. Malamang Oo, parang napanood. napanood lang kita nung araw tapos nakatrabaho na kita, naka-eksena kita. Liliwanagin ko lang po. Mas nauna ko pong napanood si Kimi sa TV. Kumbaga, nag-aaral pa lang po ako ng Kim Chun. Inaabangan ko na po sila sa TV. Ayun. So, direct detalye naman. Ano ba si Kim nung sinushoot yung scene na yun? Ikaw ba direct nung dinidirect mo yun? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot ba kailangan talaga medyo naka-angat ang... Siguro I'd appreciate first how I look at Kim as an actress, no? Lagi yung sinasabi sa kanya to, niloloko niya ako, lilibre na kita direct. She reminds me of Gong Li sa itsura niya, no? And I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga.
Pero, yun, kagaya ng sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So, when I talked to her to do this show, napaka-humble lang siguro, no? But she's really, while she was saying na nervyos siya, struggle yung pagtaas ng legs na yon, no? Okay. Kasi ako, parang Reyna yata siya ng Prime eh. Galing sa Fit Check na comedy and light. When they presented the story to me and they said that it's going to be Kim, sabi ko, oh, finally, makikita natin yung versatility nung bata. Kasi talagang sobrang end-to-end eh, as you saw in the series. Kaya medyo kinakabahan siya. Nahuli ko siya. She has this notebook where, kasi pag nag-shoot kami, either sometimes 3 episodes, 4 episodes, tumatalon-talon. No? By accident, nakita ko yung notebook eh, pakailamero ko, so binuksan ko. Okay. I saw it's her handwriting. She was taking notes of every movement in the story of where her character is. So, I was doing it. I was also scared kung saan ko dadalhin si Kim bilang prinsesa siya ng Philippine film industry. And as we went along, kailangan palawanag sa kanya, and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, Reyna to. Reyna tong bata na to. I am sure when you saw the episodes, marami pa po yun 14, no? Kung hindi kayo makahinga doon sa first 2, walang tigil yun. Walang tigil yun hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you go out of that, that's when you are queen. And I think that's what she did with this series. Wow. Reaction, Kim? Grabe naman yun, Direk. Parang si Direk kasi siya, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So parang, parang yung feisty din yung pagkakaupo natin. Kaya Ako naman, yun nga, si Direk is, parang ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So, kami rin din namin naisip. di ba po, nagkagulatan tayo. Ako din Yes. Pero ito na tayo. Nagawa na natin. So parang, ginagaya ko lang talaga sinusunod ko lang yung Kung ano sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Linlang. And what happened after that scene? After the shoot, nung scene na yun? Backup na. Ay, hindi. Walang iyakan, direct. Wala namang moment na gano'n. Okay. Hindi naman siya nakaka-traumatize. Oo, yun. So, struggle kasi yung sabi niya. Pero nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si Paolo na umalalay, ganyan, and all. And, yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Feeling ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi, kinakabahan rin ako. Kasi it's scenes like, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun. I'm not comfortable doing it. I'll do it based on my character, on the script. But as a person and as me, I never ako naging komportable talaga sa mga eksenang ganun. Don, pakinggan naman natin si Direk Jojo. We did some scene with Kim and JM naman. Pero lang 'yon, mala-mala. Abangan nyo na lang sa Prime. Ang magaling kasi sa kanila ni Paolo at saka ni JM, marunong silang magdala ng leading lady. Kasi alam mo kasi yung kaba ni Kim with regards to that scenes. Kasi si Kim kasi yung parang lagi kong running gag sa kanya, yung i-graduate mo na yung showbiz darling. Yung maging ka na ngayon, iba, ganyan. So, meron siyang hesitance dun sa scene pag gano'n ng mga eksena.
Pero nagagawa naman niya, sabi nga ng Direct FMR, may notes siya kung saan manggagaling yung emotions niya. Na ang maganda sa kanya, binibigay niya yung pointer sa mga baguhan like mga bagay sina Angie Salvacion, yun. Yung parang know your character, parang ganun. Binibigyan niya ng points para doon sa mga eksena na hindi sila nawawala. So, marami kasing aabangan kayo sa mga eksena na pasilip pa lang talaga yung first 2 days. So, nagawa naman niya. Basta si Kim nung eto na. Sige na. Ganun siya. Hindi, yun nga, Direk, congratulations. And kasi parang Salamat. habang pinapanood namin, parang Ibang Kim nabubura talaga na yung siya. Kim Chu na kilala namin noon. At the Yes. same time, mixed na yung mga emotions namin na parang ang landi naman ni Kim. Yung mga reactions namin sa kanya. Juliana yun. Si Juliana. Ngayon pala itatak na natin si Juliana yun. Ayan, thank you very much. May Thank question pa you. sana ako. Pwede pa ba isa na lang? Go.